Yan. Nakita mo ba yung mga dinala na family food packs sa Oo. DSWD sa Camarines kahapon? Oo. Gusto ko na yung pamimigay nila ngayon ng relief goods, Weng, kasi nakakahon na. Okay. Alam mo yun, Oo. namimigay ka ng ayuda, ng may dignidad. Hindi yung iba kasi, yung iba, pag nakikita mo dati, bara-bara yung pamimigay. Oo. Hindi ko sinasabi sa DSWD, pero marami tayong nasaksihan na gano'n eh. Lalo na pag wala na yung head, o kaya naman yung politiko namimigay, bara-bara na lang yung pamimigay. No, Tama, oo. hindi dahil namimigay kayo ng ayuda, ganon-ganon na lang na parang tinatrato yung pulubi yung binibigyan nyo. Oo. Hindi Pero- ganon yun. Pero nitong nagdaang hanggang sa pumasok at ang Bagyong Christine ay nanalasa, may mga problema nung una dahil hindi Yes. nakapasok yung mga ayudang nararapat sana na dalhin doon ho sa mga apektado o maapektuhan pa lamang ng bagyo. Kaya atin hong kunan ho ng Update. mga update ang DSWD sa pagtugon ho nito sa mga naapektuhan ng bagyong si Christine. Dahil ang paalala ng Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya kasama ng Bilisan DSWD, ang pamimigay ng tulong. yung paghahatid ng tulong Tsaka sa gusto mga ko yung lugar. sabi ng Presidente, kung pagod kayo, imagine niyo na lang, isipin niyo yung sitwasyon ng mga taong nasa bubong pa ng bahay, gutom at pagod na pagod din, di ba? Dahil puno ng baha yung kanilang bahay. Pero marami tayong dapat natutunan ho ron sa mga Yes. susunod pang mga pagpasok ho ng sama ng panahon. Dapat wala na ho tayong mga kababayan na nasa bubong. Totoo yan. Oo, Ito na, bago puntahan pa ho na yan. natin Nasa si linya na Asik. natin. Partner. Si Asek Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Asek Irene, magandang umaga po. Welcome sa Double Wang sa Double B Radyo na TV pa. Good morning, ma'am. Hi, magandang umaga, Weng and Weng. Magandang Salamat. umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yeah, magandang umaga po. Una muna, pasalamat muna kami sa efforts ng DSWD dun po sa walang sawang pagtulong sa mga kapuso natin na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa ngayon po, gaano nakalaki at kalawak yung isinasagawang relief operations po ng DSWD? Well, yes, actually, Weng and Weng, kahapon nga, pinumahan natin si Secretary Rex Gatchalian, nagtungo tayo sa Naga. At nakita natin yung pamamahagi nga ng ating mga disaster response, disaster relief items. Particularly yung mga food packs natin dun sa mga evacuation centers sa Naga. And inassure din ng ating pong pamahalaan through, of course, the DSWD, kay Secretary Rex Gatchalian, yung mga local government officials natin, na magpapatuloy yung pamamahagi natin ng tulong. In fact, nakausap din natin ang mayor ng Naga at sabi nga natin na pwede niya na din siyang mag-pick up ng karagdagang pang mga 30,000 food packs from our regional warehouses. On top, of course, of the food packs that were initially released. Batay po doon sa aming 6 a.m. monitoring, mahigit 277,000 na yung mga family food packs na na-release doon sa mga local government units. Ito ay dineduct na natin doon sa stockpiles na kung matatandaan, nauna na nating pre-position bago pa dumating si Bagyong Christine. Ito nga yung kagandahan nung nakapag-preposition tayo. Sa Bicol alone, more than 150,000 yung naka-preposition ng food pack. And nung kinailangan na ng augmentation support ng mga local government units, madali po silang nakapag-pick up sa ating mga warehouses because these food packs are already on the ground. Nasa regional warehouses na natin, nasa spokes, nasa last mile. So, agad po tayong nakapagpahatid po ng tulong sa kanila. Ma'am, saka listahan muna ng DSWD, gaano po karami ang naapektuhan ng Bagyong Christine base po sa inyong naging monitoring? As of 6 a.m. today, ang total affected populations ay nasa mahigit 1.2 million na pamilya. Ito ay sa iba't ibang region dahil nakita naman natin na yung buong bansa yung apektado. Opo. Hindi lamang dito sa Luzon o sa Visayas, pati sa Mindanao. Mayroon din talagang naipahatid na balita na malakas din yung naging pag-uulan sa region. Kung kaya nga po, patuloy na nagmamonitor ang DSWD. And of course, they continue to use the preposition food pack para makatulong tayo sa mga local government units at ma-augment nga po natin yung kanilang mga relief items. Opo, Asek, ito lang, unahin ko lang ipaintindi
Kailan ba ho pumapasok ang DSWD? Kailan ho dapat nakukuha ito pong mga family food packs? Kasi 'di ba nagkaroon ng problema, hindi napasok yung mga lugar na binaha, Dahil sayang yung mga baha. ayuda sana. Oo. Kailan ho ba pwede pag binabagyo ho tayo, ang mga pamilyang binabagyo, kailan ho ba pwede nila asahan na darating yung mga food packs? Kayo ho ba ay after na ng bagyo o before dapat meron na ho silang natatanggap ng food packs? Yeah, actually, yung mga first few days after disaster, ang mga local government units po ang unang nagpapahatid ng tulong sa mga apektado. And the DSWD comes in to augment the resources of the local government units. Kung matatandaan po, ang social welfare is a devolved function. Kaya Yes. nga po, local government units yan, no? Sila ang nangunguna, sila ang frontline. But we understand, of course, na siyempre may mga local government units din po na talagang kinakailangan ng tulong mula sa national government. Kaya nga ang strategy ng DSWD under the Buong Bansa Handa Project is makapag-preposition tayo sa mga, lalo-lalo na dun sa mga disaster-prone areas. Nang sa gayon, kapag kakailanganin ng tulong ng local government units, lalo na kapag nagkaroon tayo ng massive disaster, ay immediate at timely yung response. Opo. Yung pong ginagamit na salita, preposition, madalas natin naririnig talaga yan pag may mga ganito, may mga bagyo, no? Ano ang ibig sabihin niyang preposition? Yung mga relief goods ho na galing sa DSWD, sa opisina ho ninyo, binibigay, dinedeliver na ho sa mga munisipyo, sa mga city hall? Ganun ho ba yun? Bago pa yung bagyo? Hindi, Weng. O paano? Yeah. Nakakapag-preposition tayo pero sa mga warehouses po na managed ng DSWD. Dahil ang mga items na ito, ang mga welfare goods na ito ay binabahagi natin sa mga local government units as part of our response operation. So, yung pag-preposition natin, of course, part of the agency's preparedness efforts. Opo. So dahil nga nagiging proactive tayo, gusto natin na kapag humingi ng tulong yung local government unit, madali tayo makakapagpatid. So ang ginawa natin, nagtayo po tayo ng mga regional warehouses. And gayon din po, we've entered into relief prepositioning agreements with local government units para magamit po ng DSWD yung kanilang mga facilities, mga warehouses. At doon po tayo nakapag-indak. But ito pong mga food packs na ito, of course, sa DSWD po iyan. And then kapag kinakailangan na ng augmentation support ng mga local government units, nagsasubmit po sila ng request sa DSWD field office. At yan naman po ang basihan natin sa pag-release o pag-augment po ng kanilang mga release. Opo, yung pong pag-submit nila ng request naman, partner, sorry gusto kong intindihan kasi mahalaga na nandun na ho sa kanila bago pa ho sila meron na silang pangkain eh. Yung pong pag-request na yan, kailan ho nagre-request ho yan? Kunyari, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at alam na ho natin kung saan ho tatama ang bagyo. Diyan ho ba ang mga LGU dapat nagre-request na o dapat meron na kami dito, kukunin na ho namin, de-deliver na sa aming munisipyo? Ang mga request po ng local government unit for augmentation support, dapat may naka-attach yan na disaster report. Naka-indicate po kung ilan ang affected sa kanilang population, sa kanilang Ibig sabihin, barangay. hindi papasok ang DSWD hanggat wala pa yung dilubyo, wala pa yung epekto ng bagyo. That's correct, Wen, Yun. because again, Kasi augmentation nga lang sila. Ang mandate. Yan. And yes, ang nasa response po ang DSWD sa pagbibigay po ng relief items. Yan po ang mandato natin Opo. under the NDC. Ma'am, linawin ko lang, bago magpatuloy yung tanong ng partner ko, wala kayong regional warehouses na naapektuhan po ng bagyo? Kasi ang fear ko, naka-preposition tayo, pero baka nabasa naman yung mga Yan. family food packs natin dahil binaha din kayo. Well, nagkaroon naman kami ng monitoring the other day, Weng. And batay doon sa aming monitoring sa mga field offices, wala po tayong mga naapektuhan na mga regional warehouses. Actually, sa pag-i-establish po ng mga warehouses and sa pagpili rin ng mga areas where we will enter into relief prepositioning agreements, isa sa mga indicators na binabantayan natin ay dapat yung area ay hindi disaster prone. That is to ensure that all the resources that we'll be putting in those facilities will not be affected by any types of disaster. Yun. Ma'am, doon sa pamimigay ninyo ng relief goods, good for how many days ang isang family food pack? Yung naka-box. Yes, Oh, naka-box. a family food Oo. pack, being distributed by the DSWD is good for a family of 5
and could last for 2 to 3 days. 2 to 3 days. 2 to 3 After days. 3 days, magkakaroon ba ulit ng second wave ng pamimigay, parang ganon? To make sure na nasusustain yung pangangailangan sa pagkain ng isang pamilya na apektuhan po ng bagyo. Yes, Weng. Actually, no, the local government unit would submit again another request to the DSWD kasi sila po yung nakaka-determine Yes. kung ilan pa yung bilang ng mga affected at marami pang mga displaced populations and nanunuluyan pa sa mga evacuation centers. That would be their justification also why they need to request still for augmentation support from the national government. So kapag ganyan, tinatawag po nila at sinasabi na kailangan pa nila ng tulong, so DSWD comes in to again augment the resources. Kung kaya nga po si DSWD, abang ngayon, ginagamit natin yung mga preposition goods natin, continuous pa rin yung production sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center po natin para po makapag-rent agad tayo ng mga food packs na ng mga rehiyon po natin at masustain yung pagpapahatid ng tulong. Yun, may magandang tanong dito. Yun po bang binibigyan ng relief packs na DSWD, ayun lang daw po bang nasa mga evacuation centers o kahit yung mga bahay na alam naman natin na hindi Binaha. nag-evacuate pero biktima rin po ng baha? Tama po kayo, Weng and Weng. Lahat po ng mga affected, lalong-lalo na yung kabilang sa poor, vulnerable and marginalized sector, ay binabahaginan po ng tulong. Kaya nga minomonitor natin yung mga internally displaced populations outside evacuation centers and inside evacuation centers. At yung informasyon po na iyan, again, nakakalap po natin yan mula sa ground, no? So mula sa mga local government units, sa mga local DRR officers. Para nga matiyak po natin, Weng and Weng, na lahat nababahaginan ng tulong. O, paano po kalimbawa may kaya pero binaha din? O, bigay. Oh, tapos walang way para to procure o bumili ng pagkain. Tama po, Weng and Weng. Actually nga, yung pinuntahan namin sa Naga kahapon, talagang maayos po yung mga tahanan nila, pero yun nga po, baha. Kung kaya baha, yung paligid nila, kaya pinapaabutan talaga yan ng local government unit, ng mga family food packs na i-release po natin. And we were able to witness, yung distribution kahapon, and nakakatuwa po because natutuwa yung mga kababayan nating apektado ng bagyong 15 because nandun po yung tulong at napapaabutan po sila. Tsaka maganda yung hina-house to house yung pagde-deliver. Yes, Hindi oo. na pupunta po kayo dahil tinawag kayo ng kapitan o tinawag ni Mayor dito tayo magkita-kita. Oo, kasi parang utang na loob pa nila sa mga Oo. alkalde yun, samantalang national government yung nagbigay noon, hindi ba? In the first place, obligasyon naman talaga nating lahat na tumulong sa oras ng kalamidad. House to house yung mga ganun. Oo. Asek. Tama po kayo. Talagang pagtutulungan yan ng national government at ng local government unit. Sa mga panahon po na ganito, kinakailangan lahat po tayo nagsasama-sama para mapaabutan ng tulong lahat po ng nangangailangan. Ano pa ho ang ibibigay ng DSWD maliban ho sa mga food packs o family yung food mga packs? nawasak ng May- tuluyan ng bahay. may o kaya may assistance ba? namatayan ng Financial? sa pamilya. Yeah. O ito, may mga na-landslide Eh, pa. sa Batangas, ma'am, ang daming namatayan Tama doon. po. Tama po. Doon sa Calabarzon region, nakapagpahatid din tayo ng assistance to individuals in crisis situation, lalo na po doon sa mga may mga kaanak po na pumusay bunsod nga po ng epekto ng bagyong 15. So nakapamahagi rin po tayo ng burial assistance. And of course, our social workers assisted in the provision of psychosocial intervention. Lalong na nga po at marami rin ang mga na-trauma dito sa na-experience nila. Yes, Kung importante. kaya our camp managers are also monitoring yung sitwasyon sa mga evacuation centers to ensure na yung mga protocols natin in terms of camp management will be faithfully adhered to, and yung mga vulnerable sectors natin ay meron pong mga safe spaces, napoproteksyonan din po sila sa mga iba't ibang mga risk, lalo na yung mga bata na na-disrupt again ang mga pag-aaral. Pinagpapatuloy, of course, yung mga iba't ibang learning activities sa loob ng evacuation center. Ma'am, sa Batangas ba full blast na yung relief operation ninyo? Kasi napakarami din po naapektuhan sa Batangas. Tama po kayo, Mang Bueng, kagabi nga po minonitor natin yung release din ng mga family food packs sa Region 4A, and
mahigit 20,000 na yung initial din ng mga food packs na na-release na. But according to our regional director, magpapatuloy pa silang mag-submit ng report, and some of the dispatches to local government units will continue today. Okay, panghuli na lamang, may warning ho ba kayo kahit papano yung mga panahon ng, alam niyo, kampanya ho ngayon, ginagamit to yung mga food packs ho ninyo pang Baka pang-promote ng mamaya sarili. ilipat yung nasa box sa Oo. plastic, may tatak ng Ayan. mukha ng kandidato. Ayan. Nauso dati Oo, yun, Asek. diba? Well, Weng, of course, lagi natin pinapalalahanan ng ating mga partners at gayon din, no, dun sa ating mga beneficiaries na ito pong tulong ng DSWD ay hindi po dapat buksan, lalo na yung family food packs natin, hindi dapat yan buksan at i-repack, pinagbabawal po iyan. At gayon din po, lagi nating binabanggit sa ating mga beneficiaries ano po na itong tulong ay of course galing po sa ating national government na ang intention po natin ay matulungan sila, maibsan din po yung mga paghihirap na dinaanan nila based ng disaster. And lagi natin silang ina-assure na magpapatuloy po ang tulong na ibinabahagi ng national government to the DSWD. Again, as we always convey, mahalaga po na partners natin ang mga local government units dahil sila po talaga yung frontline in service delivery, and we always intimate that the DSWD will sustain its disaster response operations to augment also their resources. So actually pagtutulungan talaga ito sa panahon po na ito. Sana isantabi muna yung mga personal na interest Correct. at i-advance po natin yung pong pangangailangan at yung kabutihan po ng ating mga kababayan. Tulungan po natin sila na makarecover from the effects of Typhoon 15. Yan. Yun. Salamat. Asek, maraming salamat Thank po you. sa oras ngayong umaga. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po, Weng and Weng. Maraming salamat, Regional B, for giving us again an opportunity. Thank you. Share Salamat po. information. Hinihilingan, walang pinoprotektahan.